Taong 2018 na mangyaring kwentong ito. Isang pangyayari hindi ko inaasahang babago sa takbo ng aking buhay. Ako si Maris, at ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi kathang-isip, kundi isang kababalaghan na hanggang ngayon, nagpapahabol pa rin ang aking hininga tuwing ito'y aking maalala. Pagod na pagod ako noon sa buhay sa Maynila, walang patid na trabaho, trapiko, polusyon, at pagpukunwari. Kaya't nagpasya akong umuwi muna sa amin sa probinsya, isang tahimik na barangay sa liblib na bahagi ng Silang, Quezon. Nandun pa ang malumang bahay ng aking mga magulang, at simula nang mamatay sila, wala nang ibang tumira pa doon. Ang mga kapatid ko ay may sarili-sarili ng buhay at hindi na sila bumalik pa doon. Pagdating ko, marami na palang nagbago. Yung mga bakubakong mga daan, simentado na ngayon. Meron ng mini palengke at bagong paaralan. Pero isang bagay ang hindi nagbago, ang mga chismis. Sa baryo namin ngayon, parang pagkain ng intriga. Araw-araw kailangan may bago. Malapit sa bahay namin, may isang bahay na abandonado at halos nilamon na ng kalikasan. Putol ang gate, ang mga bintana ay wasak, at ang damoy hanggang bewang. Ang sabi ng mga matatanda, dating pag-aari yun ni Tatay Felong. Isang matandang mangingisda na doon ay tumira kasama ng kanyang 3 apo. Isang gabi raw, habang wala si Tatay Felong, bigla raw sumiklab ang sunog. Walang nakaligtas. Namatay ang 3 bata. Sunog na sunog. Pagkatapos ng trahedya, miseryosong nawala naman si Tatay Felong. Parang bula. Hindi man lang nagpaalam. Wala rin naman naghahanap. Nang tinanong kong mga kapitbahay, agad naman silang umiwas. Marami pa akong lalabhan, sabi ng isa. May sasarap pala akong tindahan. Sabi ng isa pa. Tila may bagay sila na ayaw nilang ungkatin. At doon ko siya unang nakita. Isang dalagang hindi ko kilala, nakatayo sa may duyan sa harap ng nasunog na bahay. Maputi, mahabang kanyang buhok, tila inosente ang kanyang mukha, at malungkot ang kanyang mga mata. Ang sabi niya, Althea ang kanyang pangalan. Taga-kabilang purok daw, at meron din nadalaw lamang. Mula noon, palagi ko na siya nakikita nakaupo doon tuwing hapon. Minsan ay nakangiti siya habang nakatanaw sa kawalan. Minsan, para naman siyang umiiyak. Pero ang pinakanakakapangilapot, lagi siyang nag-iisa. Isang araw, hindi ko napigilan ng aking sarili. Nilapitan ko siya at tinanong, "Ayos ka lang ba?" Lumingon siya sa akin. Mabagal. Hinahanap nila ako. Bulong niya. Tinuro niya ako. Ha? Nagtatakang tanong ko. Wala akong ginawang masama. Sabi niya. Pero kung sinisisi nila, ako daw ang dahilan ng lahat. Tumitig siya sa akin. Matagal. Malamig. Hindi ba masarap maging biktima? Sabay ngiti na parang sumisinghot ng dugo. Napatras ako sa kanya. Simula noon, nagkasunod-sunod na mga kababalaghan. Si Mang Remy, isang tanod, natagpo ang patay sa may kalsada. Halos walang muka at putol ng dila. Ayon sa mga pulis, may kaso raw ito ng pananakit sa isang dalagitang nawawala. Sumunod naman si Aling Perla, ang may-ari ng karinderya. Inatake nito sa puso sa loob ng bahay niya matapos di umano niyang makita ang isang batang duguan sa ilalim ng kanyang kama. Mula noon, gabi-gabi na yung mga alulong ng aso. May mga batang parang nasasapian. Paulit-ulit silang sumisigaw. Ako ang biktima! Hindi ko kasalanan! Ako man,
pinapahirapan ng mga bangungot. Sa panaginip ko, si Althea ay duguan, hawak ang martilyo, pinupukpok ang sariling ulo habang humahalangkap. Pagkagising ko, may mga pasa sa katawan ko na wala akong maalalang pinagmulan. Isang gabi na napakalakas ng ulan, may biglang kumatok sa aking pintuan. Pagbukas ko, si Althea, basang-basa, nanginginig. Pataluin mo ako. Hinahabol nila ako. Aniya, dahil sa awa o baka dahil sa takot, pinatuloy ko siya. Habang siya'y nagpapainit ng katawan, kumuha ako ng tuyong damit sa lumang aparador ng aking kuya. Pero may narinig ako malakas na kalabog mula sa kwarto ko. Bumalik ako sa sala. Wala si Althea. May mga basang yapak papunta sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, para akong nalusaw sa aking kinatatayuan. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Duguan, may hawak na kutsilyo. Bakit mo ako sinaktan? Aniya, hindi ako makagalaw. Sinisisi niyo ako sa sunog. Sa kamatayan nila. Kahit wala naman akong kasalanan. Tiningnan mo ko. Nasguhan. Pinunod mo lang akong durugin ng mga mata ng tao. Lumapit siya sa akin, ngiting punong-puno ng hinagpis at galit. Gusto mo bang maramdaman kung paano mawala ng boses? Gusto mong malaman kung anong pakiramdam nang lagi ikaw ang sinisisi? At bago ko pa siya mapigilan, itinarak niyang kutsilyo sa kanyang sariling leeg. Tumalsik ang dugo. Napaiyak ako, napasigaw. Tumili ako hanggang mapatid ang aking hininga. May kumatok. Pero sa binuksan ng pintuan, mga kapitbahay. Tinangka nila akong dambutin mula sa sahig. Pero nang bago nila ako maabot, bumagsak na ako. Nawalan ako ng malay. Pagkadilat ko, puting kisame. Nasa ospital ako. Ayon sa pulis, natagpuan daw nila akong mag-isa sa aking kwarto. Hawak-hawak kong kutsilyo. Puno ng dugo ang kamay. Walang ibang tao. Pinilit kong magpaliwanag. Si Althea, siya ang gumawa. Nandun siya. Pero ang sagot nila, Maris, si Althea, patay na siya. 6 na taon na. Ayon sa mga records, si Althea daw ang sinisisi sa pagkasunog ng bahay ni Tatay Felo. Siya raw ang huling nakitang buhay kasama ng 3 bata. Pininiwalang siyang may kagagawan. Idiniin ng mga chismis. Hindi siya pinaniwalaan. Nagpakamatay siya. Bitin sa lupit, sa mismong lote ng duyan sa harap ng nasunog na bahay. Ang iniwang liham, Wala akong kasalanan. walang niniwala kay Althea. At ngayon, wala ring naniniwala sa akin. Ikinulong ako sa mental facility. Schizoaffective disorder, visual hallucinations, delusional guilt, trauma response. Yun ang sabi ng mga doktor. Pero ako, alam kong katotohanan. Naririnig ko pa rin siya. Sa salamin, sa bawat pagkakbang ko sa lumang bahay, sa tuwing dapit hapon. Mas madaling maging biktima kapag alam mong ikaw rin ang may hawak ng apoy. Mula sa pinakamalalim na bahagi ng Mindoro, may isang maliit na bayan na tinatawag na San Roque na halos di na mapuntahan ng mga dayuhan dahil sa mga alamat at kasindak-sindak na kwento na bumabalot dito. Dito nagmula ang kwento ng aking lola na hindi ko malilimutan. Isang kwento nagpatindig ng balahibo ko at nag-iwan ng matinding takot sa aking puso. Isang gabi, may 2 magkapatid na sila Nika at Jomar na halos hindi na matiis ang araw-araw na kalupitan sa kanilang tahanan. Ang kanilang inainahan na si Aling Rosenda ay kilala sa bayan bilang isang taong malupit at walang puso.
Palagi itong nananakit at nagsasamantala sa kanila tuwing wala ang kanilang ama na nagtatrabaho sa malayo. Palagi silang pinagagawa ng mga gawaing bahay. Binubugbog kapag may nagawang mali. At halos walang kanlungan sa kanilang tahanan. Isang araw, nang tanungin ng ama kung bakit puro pasa at sugat ang katawan ng mga bata, dali-daling nagkwento si Nika at Jomar na si Aling Rosenda ang may kasalanan. Ngunit pinagtawanan lamang sila ng kanilang ama at hindi sila pinaniwalaan. Mula noon, naging mas matindi pa ang kalupitan sa kanilang tahanan. Kaya ng gabing iyon, nang wala ang kanilang ama, nagpa siyang dalawang tumakas. Kahit wala naman silang ideya kung saan sila pupunta. Dahil sa dilim at takot, naglakad na lamang sila patungo sa kagubatan sa likod ng bayan. Umaasa lamang sa liwanag ng buwan upang hindi sila maligaw. Sa gitna ng kagubatan, nakakita sila ng isang napakalaking bahay. Parang mansyon na matagal nang abandonado, pero may kakaibang aura ng buhay. Tila may mga matang nagmamasid sa paligid. Dahil gutom na gutom si Jomar, nag-desisyong kumatok si Nika sa pinto. Hindi nagtagal, bumukas naman ito at bumungad ang dalawang matandang lalaki na may mapagkumbabang ngiti, ngunit malamig ang mga mata. Inalok nila ng pasamantalang tuluyan ng mga bata at pinasok sila sa isang malawak na silid sa ikalawang palapag. Magpahinga muna kayo. Sabi ng isang matandang lalaki na si Mang Isko habang pinapapasok ang mga bata. Maghahanda kami ng makakain ninyo. Sa loob ng silid, nakapwesto si Nika at Jomar sa gitna ng higaan. Ngunit hindi nila maiwasang marinig ang mga kakaibang tunog mula sa ibaba. Tahimik man ng gabi, may kaluskos na tila tunog ng pinapatulis na bakal. Yung tunog ng palakol o kutsilyo na pinapakinis. Hindi matiis ni Nika ang kanyang pagkausisa, kaya bumaba siya upang tingnan. Nakita niya sa sala ang dalawang matanda. Ngunit kakaibang mga mata nila, nagliliyag at kumikislap. May mga ngiti na hindi pangkaraniwan. Sa kanilang mga kamay, may malalaking kutsilyo na kanilang pinapakinis. Ngunit hindi ito karaniwang gawain. May kasamang pag-aabang na parang naghahanap ng biktima. Biglang nagmadali si Nika na pabalik sa kwarto at nilak ang pinto. Nilapitin nga si Jomar at sabay nilang binuksan ang isang napakalaking aparador. Sa loob, nasambit nila ang matinding sigaw. Nakasabit ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao, mga kamay, paa, daliri, at iba pang organo na may bakas pa ng dugo. Nang hinang katawan ni Jomar at si Nika naman ay nagsimulang may paiyak. Alam nilang hindi sila ligtas sa bahay na ito. Isa itong pugad ng mga aswang. Nagmadali silang gumawa ng tali mula sa mga kumot upang bumaba sa bintana. Ngunit hindi pa sila nakakatakas nang marinig nila ang isang nakakatakot na sigaw mula sa baba. Nakatakas sila! Nakatakas sila! Tumunog ito na parang sigaw ng isang ibon, pero may halong boses ng tao. Mabilis na dumami ang mga nilalang na tila mga aswang na may mga matatalim na kuko at mga matang naglalagablag. Nagmarsya sila papalapit sa bahay. Nagmandali si Nika na akyatin ang kahoy na may amoy ng kalamansi na kanyang daladala. Ang tanging bagay na alam niyang takot ang mga aswang. Ngunit sa kasabang palad, huli ng lahat para kay Jomar. Nahuli ng mga aswang ang kanyang kapatid. Binuksan nila ang tiyan nito at sinipsip ang mga organo hanggang siya'y mamatay sa harap mismo ni Nika. Sakit na sakit si Nika, ngunit ginamit niyang amoy ng kahoy at pinutol ang mga sanga upang lusubin ang mga aswang na lumalapit. Hanggang sumikat na ang araw, doon na siya nanatili sa kahoy. Nagtakbuhan ng mga nilalang ng dilim papalayo sa kanya. Pagkatapos noon, dinala niya ang labi ng kapatid sa simbahan at inusal ang kanyang kalbaryo sa mga pare. Nang tinulungan siya ng mga otoridad, pinuntahan nila ang mansyon, ngunit wala na yung mga matatandang lalaki. Ngunit nang buksan nila ang aparador sa ikalawang palapag, nakita nila
ang labi ng mga biktima. Paano niyo ipapaliwanag ito? Dahil sa kanila, wala na si Jomar. Ang huling salita ni Mika, puno ng dalamhati at galit. Hanggang ngayon, nananatili ang takot sa San Roque, ang lugar kung saan ang kadiliman, may mga matang nagmamasid, naghahanap ng biktima, at walang nakakalis ng ligtas. Matagal ng panahon na nakakalipas, nagtrabaho ako bilang isang accountant sa isang malawak na workshop sa labas ng lungsod ng Daman, Saudi Arabia. Dito nire-repair yung mga sasakyan na nasira sa malaking aksidente. Karamihan, sakop ng insurance. Madalas ay maaga kami pumapasok sa trabaho. Isang malamig na umaga ng Disyembre, mga 6:30 AM pa lang, nung makarating kami dun sa workshop. Ang araw ay bahagyang sumisilip pa lamang sa silangan, at ang hangin ay malamig na para bang may kakakibat na babala. Umupo kami ng kasama ko sa may hagdan sa gilid ng pinto, sa tabi ng glass door na may automatic na pintuan sa loob. Nilulundangan ng heat detector. Tahimik lang yung paligid, maliban sa mga tunog ng pagaspas ng hangin. Habang nag-uusap kami, bigla na lang kumilos yung automatic door kahit wala namang tao sa paligid namin. Napalingon kami nang meron kaming naramdaman na kakaibang presensya. Siguro sa aling niya na lang yan, sabi ng kasamahan ko na may halong takot at pagtataka. Si Aling Nena ay isang babaeng namatay sa isang malagim na aksidente. Nasagasaan ito habang patawid sa kalsada. Sabi ng aking kasamahan, tuwing araw daw ng kanyang anibersaryo ng kamatayan, madalas daw ito nagpaparamdam. Hindi naman namin ito masyadong pinansin, pero sa bawat pagbukas ng pintuan, parang may malamig na hangin na dumadaan sa amin. Parang may humahaplo sa aming mga balikat. Ang takot ay unti-unting sumisilip sa aming mga puso. Hanggang sa lumipat ako ng branch, sa Riyadh na, at doon ko naramdaman ang mas matinding kababalaghan. Sa aking bagong opisina, madalas ako nag-overtime para matapos ko lang ang aking mga ginagawang papeles. Sa ikalawang palapag kami nagtatrabaho ng opisina, at kadalasan, napakatahimik doon, lalo na kapag gabi na. Isang gabi, mga 9 PM, pauwi na ako nang dumaan ako sa main door ng opisina. Bigla na lamang itong yumugyug ng napakalakas, na para bang may nagtatangkang pumasok. Ang problema, nakalakal lahat ng pintuan at patay yung ilaw. Wala nang katao-tao sa loob. Wala ring bintana na bukas dahil centralized ang aircon. Napakalakas ang pagkabahala ko, kaya dali-dali akong bumaba at nilapitan ko ang gwardiya sa labas. Kinabukasan, kinausap ko yung ate ko sa Pilipinas at pinahulaan ko kung sino ba yung nagpaparamdam. Sabi naman ng manghuhula, isang babae daw ito na bagong namatay sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Hindi matanggap ng kanyang kaluluwa na siya'y patay na. Yun pala, nung araw na yun, may dinala sa workshop na isang sasakyan na total wreck. Pinasangkutan ng isang malubhang aksidente na halos nadurog ang buong katawan ng nakasakay dito. Minsan daw, nakikita mo sa workshop yung mga sasakyan na may mga dugo-dugo pa sa loob nito. Tila paalala ng kamatayan. Isang gabi din, nakapagkwentuhan ako sa isang Egyptian at isang Saudian dun sa workshop. Naikwento ko yung mga nangyari sa akin. At sinabi ng Egyptian na minsan siya'y nag-overtime din sa sarili nilang repair area sa ibaba ng workshop. Mga alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, may narinig siyang mga kaluskus ng bakal. May pinapatulis na bagay. Nang sumilip naman siya, wala naman siyang namataang tao. Patay na din ang mga ilaw. Hanggang papalabas siya ng area, may biglang sumitsit sa kanya. Isang malamig at nakakatakot na tunog. Siya'y kinilabutan at dali-daling napatakbo pabalik sa opisina. Iniwan niya yung laptop at kinuha niya lang ang kanyang susi ng sasakyan. Sa kanila, tinatawag nila yung mga multo na jinn or genie.
takot sila sa mga ito. Dahil sa pangyayaring yun, hindi na ako nag-overtime ng mag-isa. Palagi kong kinakausap yung guardia sa baba. Sinasabi ko na kapag aalis siya, sabihin sa akin muna para makaalis din ako doon ng maayos. Nang lumipat ako sa Riyadh, tumira ako sa isang bagong apartment na nasa rooftop ng isang lumang gusali. Kasama ko yung pusa ko na isang Persian cat. Mula nung unang gabi, ramdam ko na yung kakaibang presensya. Yung aking pusa, tila may nakikita sa kabilang kwarto. Madalas na nung lumalapit sa pintuan, tumitigil at hindi siya tumatawid pa loob. Hindi ko napigilang isara yung pintuan ng kwarto. Ngunit kahit ganun, gabi-gabi, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Hindi ko pinapatay yung ilaw sa sala, sa kusina, pati dun sa kabilang kwarto. Sa kwarto ko naman, nakabukas yung pintuan kahit nakapatay yung ilaw. Nakatingin yung pusa ko sa may pintuan ng madalas para siyang may kinakausap. Makaraan ng ilang araw, may nakilala akong kapitbahay ko na isa ring Pilipina. Isa siyang nurse. Naikwento ko yung mga nararamdaman ko at sa labis na gulat ko, sabi niya sa akin, "Ako rin, may nakikita akong itim na anino dito sa apartment ko." Dahil dito, nagdesisyon akong lumipat sa kabilang unit. Ilang araw lang ang aking pananatili doon, pansamantala lamang, dahil hindi ko kinaya ang gabi na walang ilaw, ang mga aninong sumusunod sa akin, at ang malamig na hangin na parang humahaplo sa aking leeg, kahit wala namang katao-tao. Hanggang ngayon, tuwing naalala ko ang mga gabing yun, bumabalik ang takot sa aking puso. Ang mga kwento tungkol sa mga espiritu na mga nasawi sa mga grabing aksidente, mga aninong hindi lumalayo, at mga pintuan na kusang bumubukas sa dilim. Parang paalala na hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay para sa mga buhay lamang. Kung may natutunan man ako, ito ay ang simpleng katotohanan. Sa mga lugar na puno ng alaala ng kamatayan, huwag kailanman mag-iisa sa kadiliman. Go in. Come on, come on, come on. Go in, figure out what the lights are. I don't want that. I don't want that. Do it. Yeah, of course we're gonna go with you. Feels good. The curtain moved. Yeah, it did. It moved. It moved. It moved. Yes, it did. It did. How do you not see that? Oh, okay.